Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Raul Manuel, bumaliktad na. Pinatunayan na hindi nagsisinungaling si President Duterte at si Ungab, no? Sa kanila pong expose. Napahiya na naman po si yung mga bagong senador, no? Na umayon dito sa sinasabi ni BBM na wala raw blanco, no? Ito po, napatunayan po, may kopya rin si Manuel at meron pa rin po yung taga-UNTV. Hindi ko alam kung para religious din yung UNTV na yan. Religious network din yan. Napatunayan po, nakakuha sila ng kopya. At totoo nga na may mga blanco nga. Ano tong sinasabi ni no? Mamaya tatalakayin natin yan. So, yung mga ginagawa po nila sa Quadcom ngayon, no? Ang daming pasabog kahapon. Nabaliwala po lahat 'yan. Alam naman namin kung bakit po ninyo pinanarya na naman ng investigasyon niyo sa Quadcom. No effect na po 'yan. Mas hook kami ngayon dahil dalawang presidente yung involved dito, clash ng dalawang presidente, no? Sino ang nagsasabi ng totoo, no? 'Yun ang importante po ngayon. At saka bilyon-bilyong pera, bilyon-bilyon, daang bilyong halaga ng pera ng mamamayan ang involved dito, no? Budget mismo. Kanina nga pinapanood ko si Attorney Vic Rodriguez, no? Natutuwa siya at yung mga tao natututo ng makialam dito po sa pagbabudget, no? Yung proseso ng pagbabudget. Taliwas po dito sa mga akusasyon nitong mga gustong maging bobo pa rin. No? Kasi inaakusahan tayo, ang gagaling naman itong mga DDS. Bigla naging matatalino lahat tungkol sa budget. Paano hindi tatalino? Ang kinakailangan nyo lang naman, unawain yung nagaganap. Pero kung ayaw nyong unawain at sinaran nyo na isip nyo na sinungaling si Duterte dahil sabi ng amo nyo, patay tayo riyan. Patay kayo riyan. Tumatalino na ang lahat, no? Kayo, nire-refuse nyo yung katotohanan. Yan ang problema, di ba? Okay. So, ito rin po, may pasabog din to galit na galit si Tolpo, Rapi Tolpo. At may pasabog na naman sa Kuwait. Pero wala na pong talab yan mga ano man ang gawin ninyo, na sinasadya nyo man o hindi nyo sinasadya, pero may intention na mang-agaw ng eksena, no? Para diversion sa galit ng mga tao dito sa budget, hindi nyo na po magagawa yan. Sabi nga ng mga supporter ni BBM, ang tatalino daw ng mga Duterte supporter. Ang tatalino daw ng mga DDS. Alam na alam yung pagbabudget. Opo, maaaring wala kaming alam nung una. Pero ngayon, pag hindi nyo pa rin alam kung paano nagbabudget, talagang nakikinig lang kayo sa gusto nyong pakinggan. Yan po ang pag-uusapan natin, no? Okay, eto na po. Nalalantad na po kung sino ang sinungaling at sino po yung sumusunod lang, no? Sa dikta ng kung sino. Alam niyo po, napatunayan na ng mga tao, pati po yung mga Marcos, hindi na po nila ma-deny, no? Na may dokumento po na tinatawag na BICAM report. At pero nilinaw po ni Ungab, hindi po separate na document yan. Yang dokumento na mula sa BICAM, yan po ang magiging batayan, no? Yung pirmadong dokumento sa BICAM, pirmado ng mga chairman na si Grace po at saka to si Saldico, na parehong hindi po nagsasalita ngayon. Yan, dyan kayo magtataka. Bakit kung sino-sino nagsasalita, yung mga involved ayaw magsalita, no? Malinaw na po ngayon
na may mga blanco po sa pinirmahan nila. Ano sabi ni Tatay Digong, ulitin ko lang uli. Pag nag-leave ka ng blanco dyan, nangangahulugan na parang namigay ka ng blankong cheque. Bahala na yung pinagbigyan mo kung magkano yung ilalagay niya. Wala pong akusasyon si Ungab, si Congressman Ungab, si President Duterte, at lahat po ng taong nakakasubaybay ngayon, lahat po ng taong marunong mag-isip, wala naman pong nag-aakusa. Nasa GAA, may kulang-kulang. Ang linaw po si Ungab mismo ang nagsabi na ang tinutukoy nilang dokumento, yung dokumento ng BICAM. Pero ang problema po, no? Ang problema po, etong dokumento mula sa BICAM, pag pinirmahan ng Pangulo, yan na yung GAA. So ang sabi po ni Ungab, from na pinirmahan yan, mula nung pinirmahan yan ng mga chairman ng senador at mga senador at congressman na sa kabutihang palad, yung mga senador po natin, si Senator Bongo at saka si Senator Bato, ay hindi po nagpalinlang, hindi po pumirma, magiging batas po yan pag pinirmahan na ni BBM. Ang tanong, ang sinasabi ni Ungab, sino yung nag-magic? Nagkaroon ng magic Nagkaroon. Pagdating sa JA, nagkaroon. Lahat po ng tao ngayon nagsasabi, who fill the blanks? Lahat na nagsasabi, maski po yung dilawan na si Shelo Magno, nagsasabi, ngayon po, bumaliktad na, kakampi nyo to Wala po magsasabi na hindi nyo kakampi to si Raul, Si Raul, Manuel, kakamping nyo yan. Numero unong tagabatikos siya ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Hindi po nila matitiis di ba? Na pasinungalingan. Yung hawak niyang kopya, totoo, may mga blanco. Yan po ay balita na magtatanong, baka sabihin na naman ng mga bugok na hanggang ngayon ay ayaw, saradong-sarado sila. Kaya hanggang ngayon, di nila naintindihan yung proseso ng ng pagbabudget. Lahat po ng mga tao sa Pilipinas, maliban lang sa mga loyalists, alam na kung paano mag-budget. Yung iba, shock na shock. Ang gagaling daw ng DDS sa budget. Hindi po kami magaling. Nung isang linggo, wala po kaming kaalam-alam. Ngayon, meron na. Alam na namin yung pasikot-sikot. Nakikinig kami at nanonood Hindi katulad nyo. Pag sinabihan kayo, yun na. Ang dami pong nahuhuling nagsisinungaling ngayon. Nakakaawa po. No? Yung nabulungan lang. Huwag na nating sabihin kung sino yung mga nabulungan lang. At inatake ang Pangulo, dating Pangulo, at sinabing, he is a liar. Hindi siya liar. Lawyer siya. Pero mas nakakaawa po. Ako, naawa po talaga ako. Dami po nilang ginawang drama ngayon sa Quadcom. Wala na pong talab yan. Manumpa man si Abante tsaka si Dan Fernandez. Manumpa man kayo. Wala na, kunwari kayo ay para pag-usapan lang. Ayaw namin kayong pag-usapan. Kinontempt nyo na naman si Grijaldo. Ano po balita pa ron? Wala nang talab po yan. Ganyan naman kayo. Ini-invoke na yung right against self-incrimination. Kinontempt nyo pa rin. Ngayon lang po ako nakakita. Pero wag na natin pag-usapan yung mga papansin. Alam nyo naman, akala nila, ganun pa rin. Siyempre, nakakasyak nung una yun. Nakakasyak po na lahat ng mga anturing ninyo sa mga resource person nyo ay mga kriminal o anong tawag doon? Akusado. Wala na pong wala na pong talab sa mga tao yan. Yang Quadcom na yan, ang may talab po yan
sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kasi binanatan na nga yung paraan ninyo. Binanatan na nga yung paraan ninyo na pagkontra sa pananaw ninyo ay kinokontempt nyo. Yun pa rin ang ginagawa ninyo. 2 milyon na nga ang lumabas para ipakita na ayaw na namin yung ginagawa ninyo sa Quadcom. Ginawa nyo pa rin. Yun po ang nag-iisip ngayon. Nag-iisip po na susunod na hakbang, yung pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Malamang. Ako, hindi ako Iglesia ni Cristo. Pero kung 2 milyon na nailabas namin, at lahat po ng sinabi namin doon ay hindi pinansin, tuloy pa rin ang Quadcom sa mga ang dami pong problema ng Pilipinas, no? Ang dami pong problema ng Pilipinas. Kahirapan, kawalan ng trabaho, walang nag-i-invest sa Pilipinas, walang turistang pumapa. Hindi naman literal yung mga yan. Ibig ko sabihin, ikumpara nyo sa mga nagdaan, no? Kokonti, yan, yung pala. Kokonti ang turistang pumapasok sa Pilipinas.